Hello, good day po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. O Diyos na makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Sa araw na ito, nawa ay gabayan mo nawa kami sa aming pagnilay-nilayan na iyong salita. Nawa ay pagpalain mo, gabayan mo, ingatan mo ang mga viewers at subscribers ko sa araw na ito. Nakatunghay man sila ngayon o nanonood sa playback nito. Nawa ay akayin mo sila sa iyong kalwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Okay, welcome po muli sa aking channel, Pantero 101. At sa araw na ito ay ating pagnilay-nilayan muli ang salita ng Diyos. Hindi ko salita ito mga idol, mga kapanalig. Salita ng Diyos na uulitin ko lang, no? Kasi ako yung kanyang instrumento. Ako ang daluyan ng kanyang banal na salita galing sa langit pababa sa aking katawan papunta sa inyo. Shout out pala sa mga viewers, subscribers, sa mga baguhan pa lang sa channel ko na ito. Welcome po sa aking channel. Ang channel na ito ay ginagamit, dinadaluyan ng mga salita ng Diyos, na ating pagnilay-nilayan para sa ikabubuti ng ating pamumuhay at pakikibaka sa mundong ibabaw. Okay? Narito po ang salita ng Diyos na ating pagnilay-nilayan, mga idol, mga kapanalig, mga kapatid. Amen? Amen. Okay. Ang sabi ng Diyos, sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Okay. Sa English, ang sabi sa English, but the fruit of the Spirit is love. Ayun, ang bunga, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ibig sabihin, hindi daw yung pinagbabawal, Wala daw kautusan para ipagbawal yung mga ganun na binanggit ng Diyos. Sa Tagalog, ang sabi ng Diyos, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So meaning, hindi daw pinagbabawal ang mga ganong bagay, mga gayong bagay. So meaning malaya tayong magmahal, malaya tayong matuwa, mapayapa, malaya tayong magpahinuhod, malaya tayong malaya ang ating kagandahang loob, ang kabutihan, malaya nating ipahayag ang mga ito, katapatan, kaamuhan, pagpipigil. Ibig sabihin, walang nagbabawal kung ganoon ang gagawin natin. Amen? Okay.
ating himay-himayin. Ano? Ating himay-himayin po itong mga sinabi ng Diyos. Ha? Okay. Oo nga pala. Bago tayo mag-going further, ano? So, dito ngayon, masusukat, ano? Dito mo ngayon malalaman, ano? Yung mga mananampalataya, yung mga pastor, ano? Yung mga palasimba, yung mga I love you Lord ng I love you Lord, ano? Yung salita ba na I love you Lord, mahal kita Lord, diba yung mga ganon? Yung mga palasimba, dito mo ngayon makikita, masusukat, madidetermine, ano? Kung ano ba ang naging bunga, ano? Kung ano ba ang naging bunga ng kanilang pagiging palasimba, kung ano ang bunga ng kanilang pagpupunta sa mga gawain ng Diyos, ano? Yung mga born again na yan, yung praise the Lord ng praise the Lord, diba? Yung mga lahat ng mga tao na pumapasok sa simbahan, lahat ng mga tao na sinasabing sila ay maka-Diyos, lahat ng mga taong sinasabi nila ay mahal nila ang Diyos, lahat ng mga taong nakikita mong padipa-dipa pa sa simbahan, sa harapan ng altar na ipinapakitang sila ay banal sa harapan ninyo, yung mga taong nagdadasal sa mga karamihan ng tao. Yung iba kasi ang pagdarasal ipinapakita nila, ano, binibidyo pa nila yung pagdarasal nila, ibinibidyo pa nila na sila ay pumapasok sa simbahan upang sa gayon ay masabi natin na sila nga ay maka-Diyos. Amen? O, di ba? O yung iba ganun kikita ko binibidyo pa di ba? Binibidyo, pinipicturan, tapos ipinopost sa media, sa social media, di ba? Nakaluhod, nagdadasal, no? Pagpasok sa simbahan, nakabidyo. Ngayon, dito mo ngayon magigauge, dito mo ngayon makikita, dito mo ngayon malalaman, ano, kung nagbunga ba ang mga ganong bagay na ginawa nila, na ipinakita nila. Nakabidyo pa yan. Nakabidyo pa. Tapos sinasabi nila palagi na nagsisimba sila, yung mga palasimba, yung mga Diyos, yung praise the Lord ng praise the Lord, ano? Yung I love you Lord ng I love you Lord. Dito mo ngayon magigauge kung ano ang naging bunga. Amen? O, di ba? Ang ganda ng topic natin ngayon sa araw na to, praise the Lord, no? Malalaman mo ngayon kung yung kapitbahay mo, ano, na palasimba ay nagbunga ba ang kanyang pagiging palasimba linggo-linggo, ano? Yung mga nakikita mo diyan na mayroong gawain ang Diyos, yung mga kandiyan, mga tawag doon, mga born again dyan sa kapitbahay mo na palaging nagkakaroon ng gawain. Praise the Lord sila ng praise the Lord. I love you Lord sila ng I love you Lord, di ba? O ngayon, dito mo ngayon magigauge, masusukat, malalaman kung nagbunga ba. Amen? Sabi ko sa iyo o, di ba? Okay, bago ang lahat, shout out sa mga viewers and subscribers sa ngayon lang nakatunghay sa aking channel na ito, ano? Wala kayong gagawin kundi subscribe na. Amen? Para lumagok, di ba? Para dumami tayo. Okay? So, ganito lang naman ang setup nito, ano? Pagnilayan natin, ano, kasi nakikita ko kasi yung sa lahat na may mga YouTube channel, wala,
Wala akong nakikitang ganitong content na meron nagpapatugtog. Pero iba naman, no? Puro patugtog, puro kung ano-ano yung pinapalabas. Sabagay, meron din akong mga short videos, no? So, kailangan din kasi may short videos. Pero yung pag ganito ba, yung mga live stream, yung mga content nila, So, meron dyan, politics, tungkol sa politics, tungkol sa cooking. Akin naman iba, ang pagnilayan ang salita ng Diyos. Amen? O, diba? Okay. Meron lang isang kaluluwa akong maakay everyday na pagpapahayag ko na sa pagninay-ninay ko sa salita ng Diyos, Isang kaluluwa lang ang maakay ko sa harapan ng Diyos. Sapat na yun sa akin. Praise the Lord na yun. Tapos, pagpapalain na ako ni Lord nun. Pag may isa sa inyo na naakay ko, naakay ko, pabalik. Pabalik sa kalinga ng Diyos. Sapat na yun sa akin. May isa lang. May isa lang sa inyo na maakay ko. Para magbalik loob sa Diyos. Praise the Lord. Sapat na yun sa akin. Pagpapalain na rin ako nila. May isang kaluluwa, araw-araw. Araw-araw akong mag-streaming ng ganito, magpapalabas ng ganitong content, walang iba kundi ang palaganapin ang salita ng Diyos. Okay? Ito lang naman ang purpose ko ang content na ito, ang video na ito ang purpose nito ay para palaganapin ang mabuting balita na galing sa Diyos na makapangyarihan na may likha ng langit at lupa. Amen? Amen. Siya nga pala mga idol and kapanalig, kayo ay nasa channel ni Pantero 101. Okay. Next. Sana na. Ito na. Ito na. Diba? Ito na yung bunga. Ito na yung bunga ng mga palasimba mo, yung mga kapitbahay mo. Makikita mo. Titingnan mo yan. Yung kapitbahay mo. Titingnan mo. O ka lang pala, tingnan mo lang kung maobserbahan mo yung kapitbahay mo na palasimba. Yung kapitbahay mo na praise the Lord ng praise the Lord. Yung linggo-linggo nagsisimba. Yung maingay sa gawain ng halimbawa, umaatin ng gawain ng born again, di ba? Yung mga basta nagpe-praise the Lord. Yung nag-amen ng amen, ito yung bunga kung ano ba naging bunga ng kanilang magiging madasalin, magiging palasimba nila, di ba? Ito 'yon. Okay. Number 1 na bunga ay ang sabi nga kasi dito Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit, yun fruit of the Spirit. Yun yung fruit of the Spirit nung mga palasimbang tao. Yung sinabi ko, but the fruit of the Spirit is love. Di ba? Joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa Tagalog, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil. Yun. Amen? Yun yung mga bunga. Okay, punta tayo sa unang bunga. Pag-ibig. Okay? Pag-ibig. Love in English. Okay, diba? Ano ba? Simple lang naman yan. Pag-ibig, diba? Okay. Yung kapitbahay mo ba na palasimba ay may espiritu na siya ng pag-ibig? Sumasa kanya ba ang pag-ibig? Yung pag-ibig na hindi yung pag-ibig na pag-ibig sa tao, ang ibig kong sabihin. Yung
God of love, yung galing sa Diyos ba na pag-ibig. Siyempre natural, umiibig tayo, di ba, sa kapwa-tao. Pero iba itong pag-ibig. Ang pag-ibig na binabangkit dito is yung pag-ibig. Pag-ibig mo sa Diyos. Yung pag-ibig mo. Kasi dahil kung ikaw ay born again na, palasimba ka, pastor ka, nasa sayo yung pag-ibig ng Diyos, no? Makikita mo yung pag-ibig ng Diyos na namumutawi sa kanilang katauhan. Malalaman mo yun, ha? Hindi yung pag-ibig sa laman, na iba yun. Pag-ibig, ha? Pag-ibig ng Diyos, ha? So nakikita mo ba sa katawan nila, sa katauhan nila, na yung pag-ibig na galing sa Diyos? Malalaman mo naman yan. So, okay? Nakita mo na mayroon ng namuong pag-ibig, na nagbunga ba ng pag-ibig or love in English, ang kanilang pagiging madasalin, ang kanilang magiging makadiyos. Ha? Amen? So, okay, meaning, kung nakikita mong ganon, so, nagbunga na nga. Diba, dati, diba, nung hindi pa sila, hindi pa siya mananampalataya, nung hindi pa siya nagsisimba, nakita mo, walang pag-ibig sa kanya, puro away. Diba? Diba, ibig sabihin, hindi pag-ibig yung namumutawi sa katauhan niya, kundi puro hatred, puro away. Diba? Puro away, hindi love ang nasa katauhan niya. Pero nung biglang naging madasalin na siya, nag-born again siya, nag-praise the Lord siya, isa na siyang mananampalataya, nasumpungan na niya ang kahayarian ng Diyos, umaatin na siya ng mga pagtitipon, ng mga born again, mga doon. Makikita mo yung bunga nun. Kung dati palaaway siya, tapos bigla after a month, iba na. Medyo makikita mo yung pag-ibig na, yung nakikita mo sa katauhan niya. Hindi yung pag-ibig sa laman, na iba yon. Yung pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? Kasi iba ka nasa isip mo, pag-ibig sa laman, love of the flesh. Hindi yon. Yung iba yon, hindi yon ang binabanggit ng salita na ito ng Diyos, kundi pag-ibig na galing sa Kanya. So nararamdaman mo na ba yon? Nakita mo na ba yon? Okay, positive. Meaning, nagbunga na. Amen? Next. Okay. Nagbunga na ba? Okay. Pangalawa, katuwaan or joy. Okay. Nakita mo na ba na masayahin na siya? Nung una malungkutin siya, di ba? Nung una malungkutin siya, di ba? Tapos nung nakita mo nag-praise the Lord na siya, yung umatin na siya ng gawain ng born again, or nagiging palasimba na siya araw-araw, or biglang naging pastor na siya, di ba? Naghahawak na siya ng Biblia. Makikita mo yun marunong na siyang magbasa ng Biblia, inahalungkat na niya yung may sarili na siyang Bible. Ganun. Tapos minuminuto. Kung hindi man minuminuto, araw-araw, linggo-linggo, nagdadasal, umaatin sa mga gawain ng Diyos. Alam mo na kung ano yung mga gawain ng Diyos, diba? Kagaya ng, halimbawa, may kapitbahay kayo, nagbo-born again, nagpe-praise the Lord, alive, alive, yung mga kumakanta, alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore, yung ano ba, yung mga gawain ng Diyos, yung gano'n. Okay. Naging matuwain na ba siya? Nakikita po na ba sa mukha niyo ang kagalakan? Nagbago na ba? Di ba dati malungkutin siya? Pero nung time na umatin na siya ng ganon, gawain ng Diyos,
Noong naging makajus na siya, for short, so, nagbunga na ba yung pagiging makajus niya? Diba? Malalaman mo, diba? Kasi, kung dati malungkutin siya, tapos ito na ngayon, bigla nung nasumpungan na niya ang kaharian ng Diyos. Aba, naging masayahin na siya. Ayun na yun. Yun na yung bunga ng Espiritu, ng Holy Spirit. Kasi, kapag ikaw dati hindi ka mananampalataya, wala sa iyo yung Holy Spirit pag hindi ka mananampalataya. Meaning, pag hindi ka pa nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Pero, nung once na nasumpungan mo na ang kaharian ng Diyos, bigla kung nasumpungan mo na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, yun, yung dati, wala pang pag-ibig sa'yo, sa Diyos, biglang nagkaroon ka na ng pag-ibig, sa Diyos. Nagiging madasalin ka na, nagiging lahat ng mga gawain ng patungkol sa Diyos, inaatinan mo. Meaning, yun na yung fruit, yun na yung bunga. Tapos nung nakita mo na siya, na yung malungkutin siya, tapos bigla naging na siya, masayahin na siya, punong-puno na ng joy, ng tuwa, ang kanyang appearance, yung nakikita mo, matuwain na, masaya, yun na yung bunga. Meaning, sumakan niya na yung Holy Spirit. Kaya yan yung magiging outcome kasi. Yan yung magiging bunga. Kapag ka nakita mo na yung kapitbahay mo ay gano'n. Okay, next. Yung kapitbahay mo na madasalin ay gano'n siya. Yun na yun. Ibig sabihin, may epekto. Nagbubunga yung kanyang pagiging madasalin. Yung kanyang magiging, yung linggo-linggo niyang yung pagsisimba. Yung kanyang nakikita mo siya, Diyos Lord, I love you Lord, siya ng I love you Lord. Praise the Lord, siya ng praise the Lord. Meaning yun yung bunga. Amen. Next na bunga. Kapayapaan. Peace. Diba? Dati magulo ang buhay niya. Diba? Laging gulo. Laging nag-aamok. Palaging naghahamon ng away. Palaaway. Maingay. Walang kapayapaan sa buhay niya. Ganun yan eh. Nung biglang nasumpungan niya ngayon ang kaharian ng Diyos, bigla siyang naging mapayapa. At bigla na siyang naging mapayapa na. Peaceful na siya. Yung kapitbahay mo, ganun na ba? Nagbunga na ba ng kapayapaan ang kanyang pagiging makadiyos? Ito ngayon na nanonood sa akin. Ganun na ba? Nagbunga na ba yung pagiging makadiyos na mapayapa ba siya? Hindi ba siya magulo? Simula nung nasumpungan niya ang kaharian ng Diyos, meaning nung naging makadiyos na siya. Okay. So, meaning, nagbago na nga. Meaning, nagbunga na nga. Kapag ka ikaw kasi makadiyos, sumasayo kasi ang Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos. Halimbawa, pag tinanggap mo na ang kaharian ng Diyos, nagpasakop ka na sa kapangyarihan niya, pinagsisihan mo na yung mga pagkasalanan mo, nag-confess ka na sa harapan niya. So, sumasayo ngayon ang Espiritu ng Diyos. So, ang Espiritu na yan, ang bunga ng Espiritu na yan ay, nung unang binanggit ko, pag-ibig. Pangalawa, katawaan or joy. Yung pangatlo, kapayapaan. So, yun na yun So, makikita mo yung kapitbahay mo kung simba ng simba, at hindi mo naman nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Hindi mo naman nakikita na matuwain siya o masayahin siya. Hindi mo naman nakikita na mapayapa siya. Parang magulo pa rin ang buhay niya. Meaning, wala pa. Hindi pa niya totally natagpuan ang kaharian ng Diyos.
kulang pa siya ng sustansya. Ha? Pa nakikita mo, siyempre pumapasok, di ba? Pero walang pagbabago, ganun pa rin, meaning kulang pa, may kulang pa sa ginagawa niya. Ha? Malalaman mo kasi kapag totally nagbago na siya kasi yung Holy Spirit. Sasayo yung Holy Spirit, lulukuban ka niya, papasok siya sa katawan mo, yun na yun, magkakaroon ka na ng pag-ibig, ng katuwaan at kapayapaan sa buhay mo. Amen? Okay, next. Kung halimbawa, makikita mo ang bunga ng Espiritu. Ang isa sa mga bunga ng Espiritu ay katapatan. Or faithfulness. Matapat. Ito ngayon na. Ito ang sample yan. Halimbawa yung kapitbahay mo. Simba ng simba. Ano naman, diba? Praise the Lord ng praise the Lord. Ito na naman. Nakita mo. Yung kapitbahay mong may asawa, mahilig magsimba. Sample ko, may asawa. Nakita mo, palasimba talaga. Talagang walang sablay. Tuwing linggo, nagsisimba. Tapos ito ngayon. May kabit. Hindi siya tapat sa asawa niya. Nagtataksil. Hindi siya faithful. Hindi siya tapat sa asawa niya. Pero nagsisimba. So, ibig sabihin, hindi nagbunga yung kanyang pagsisimba. Walang bunga. Walang talab sa Diyos. Yung kanyang paglabas-masok niya sa simbahan, yung kanyang praise the Lord ng praise the Lord niya, yung kanyang pagbabasa ng Biblia, no? Walang talab, meaning hindi nagbunga. Ibig sabihin, wala sa kanya yung bunga ng Espiritu na katapatan. Amen? Pero, kapag ang taong ito ay dating ganon, dating babaero, hindi lang doon na halimbawa, dating magnanakaw, dating mandurukot, dating snatcher, pagnanakaw, di ba? Dating nangungupit, kinukupitan niya yung nanay niya. Pagtalikod ng nanay, yung tindahan, pasok sa tindahan, kinupitan niya yung nangupit. Kumuha ng 100 doon sa tinda. Kung dati siyang mga ganon, at nung biglang nasumpungan niya ang kaharian ng Diyos, nung biglang naging makadiyos na siya, nakita mo, nung bigla na siyang naging makadiyos, nagbunga ngayon, yun, kung baga nababago yun, nagiging tapat na siya. Yung dating magnanakaw, dating nangungupit ng pera, yung dating babaero, naging matapat na sa kanyang babae, sa kanyang asawa. Nagbago na siya, totally, naging tapat na. Naging faithful na siya sa kanyang trabaho. Naging faithful ka na. Yung dati, pala-absent ka. Dati, dinadaya mo yung oras mo sa iyong trabaho, di ba? Yan eh. Dinadaya mo yung oras mo, wala pang alas 5, 4:30 pa lang, sumisibat ka na. Dinadaya mo yung oras, di ba? Hindi ka tapat sa iyong trabaho. Yung iba kasi, dinadaya yung oras sa pagpasok. Imbis na alas 8 ang pasok, minsan pumapasok siya 8:01, 8:05, alas 8:10, baga late na. Tapos imbis na ang uwian alas 5, 4:30 pa lang sumisibat na. Dinadaya yung oras. Kung dati siyang ganon, mantaraya sa oras, sa trabaho. At nung nasumpungan niya ang Diyos sa buhay niya, naging madasalin na siya. At nagbunga ngayon ng Espiritu. At naging outcome ng bunga ng Espiritu sa kanya ay bigla na siyang naging tapat ngayon. Hindi na niya dinadaya yung oras sa trabaho niya. Diba?
naging one man woman na lang siya, di ba? Stick to one na lang siya sa asawa niya, di ba? Hindi siya nangungupit na. Hindi na niya kinukupitan yung kita ng tindahan ng nanay niya. Di ba? Meaning, nagbago na. Yun ang bunga ng Espiritu. Amen? Amen? Amen. Next. Pagpapahinuhod. Di ba? Pagpapahinuhod or forbearance. Ano ba yung pagpapahinuhod? Okay, una. Ang pagpapahinuhod, other term yan ay yung kalmado ka lang. Kalma lang ba? Hindi. Yung dati kerketek ka. Yung, makakita ka lang ng kunting, nakakita ka lang ng nakakita ka ng daga. Sigaw ka agad. Yung matatakotin ka ba? Nakakita ka lang ng, bigla ka lang ng dugo. Bigla, yung naging hysterical ka na. Yung ganun ba? Yung hindi ka kalmado. Pero, simula yung isa pa nito ay yung hindi ka kalma. Mapagpahinuhod ka na. Meaning, dati-dati, ganun ka. Yung kunting kibot, nagugulat ka. Ano? Biglang may tumapik lang sa'yo, nagugulat ka na. Biglang nakikita ka ng sigawan, nagugulat ka. Lalo na kapag nakakita ka ng dugo, nag-hysterical ka na. O kaya may sunog sa kapitbahay mo, nag-hysterical ka na. Takot na takot ka na. So, hindi ka kalmado. Ibig sabihin. Pero, ang pagiging bunga niyan, bigla ngayon, nasumpungan mo ang salita ng Diyos. Nasumpungan mo na ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Biglang naging makadiyos ka na. Nag-praise the Lord ka na ng praise the Lord. Linggo-linggo nagsisimba ka na. So, naging kalmado ka na ngayon. Naging mapaghinuhod ka na. Yun ang bunga ng Holy Spirit kapag natagpuan mo na siya. Dati-dati, hindi ka kalmado. Palagi kang hysterical. Pero nung natagpuan mo na siya, ang Diyos sa buhay mo, naging kalmado na ang pamumuhay mo. Bakit? Kasi nandyan ang Holy Spirit, ang banal na Holy Spirit na nag-guide na sa'yo. Di ba? Amen? Ganun ka na ba? Ganun na ba yung kapitbahay mo? Kalmado siya. Kalmado lang siya sa buhay niya. Hindi siya hysterical. Ganun na ba? Amen? Amen. Kasi ang Diyos, kapag ka natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid, walang imposible sa Kanya. Kaya niyang baguhin ang pagkatao mo. Kung dati kang basagolero, kanyang baguhin. Kaya niyang baguhin o tanggalin ng espiritu ng pagiging basagolero mo at papalitan niya ng banal na espiritu. Amen? Okay, next. So, nakuha nyo na yung pagpapahinuhod. Amen? Okay, next. Okay, bago pala muna, shout out muna pala sa mga viewers, sa mga viewers ngayon na bago lang sa channel ko, sa mga subscribers ko. Excuse me po. Sa mga subscribers ko na, good day sa inyo. At sa mga baguhan, good day sa inyo. Nawa ay sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kung ikaw na bagong tunghay pa lang, na baguhan pa lang sa channel ko na ito, subscribe na. Amen. Okay, next. Okay. Babasahin ko ulit sa mga newcomers,
Ang ating subject matter ay salita ng Diyos. Ang ating pinagnilay-nilayan ay Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Dalawang verse. Ang sabi ng Diyos in English, but the fruit of the Spirit is love. Okay, joy, peace, forbearance, yun ang pagpapanood, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? Against such things, there is no law. Ibig sabihin, hindi daw pinagbabawal yan. Amen? Sa Tagalog, ang sabi ng Diyos sa Galatians 5, chapter 5, verse 22 and 23, ang sabi naman sa Tagalog, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinahon, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Meaning, hindi ipinagbabawal ang mga ganong bagay. Amen? So meaning, free. Malaya tayong ganapin ang mga bagay na yun. Amen? Okay. So, next. Ano yung sunod? Yung kagandahang loob. Ang bunga ng Espiritu, kung ikaw ay makadiyos na, bigla kang naging makadiyos ka na. Nag-praise the Lord ka na nag-praise the Lord. Linggo-linggo nagsisimba ka na, di ba? Nagiging makadiyos ka na. Ang bunga niyan ay kagandahang loob. No? Kindness. Kind ka na. Hindi ka na yung dati-rati, kung ka unkind ka yung hindi maganda, ang sama-sama ng loob mo. Ang sama, puro kasama ang loob ang nasa sayo. Puro hinagpis. Hindi, puro kasamaan ng loob ang nasa sayo. Ang nararamdaman mo, puro samaan ng loob. So pag ganun kasi, siyempre, ang magiging turing mo sa kapwa mo, nandiyan ka na kung hindi maganda ang loob mo, kung puro sama ng loob ang nasa sayo, hindi mo magiging kwan ka na sa kapwa mo, magiging unkind, yung kwan ka na, suplado, ganun ba? Suplado na ng dating mo. Kasi puro sama ng loob yung nasa loob ng puso mo, So ang dating mo ngayon sa mga tao, suplado. Amen? Ganun ba? Ganun ba yung kapitbahay mo? Suplado? Hindi nga. Tapos, nung biglang nasumpungan niya ang Diyos ngayon, linggo-linggo nagsisimba na, nagpe-praise the Lord na siya ng praise the Lord. So, may nabago ba? Okay. Nagiging kind na ba siya? Maganda na ba yung kalooban niya? Okay na? Okay na ang pakikitungo sa'yo? Hindi na siya suplado, very kind na siya. Ganun ba? Praise the Lord. Kapag nagbago. Diba? So, ganyan mga kapatid. Malalaman mo ang bunga ng Espiritu. Kapag ka may nagbago sa Kanya, malalaman mo naman yan. Malalaman mo naman. Kapag ka may nagbago na sa Kanya, yun na yun. Espiritu ng banal na Espiritu na yung lumulukob sa Kanyang katauhan. So, nandun na yung kagandahang loob. Nandun na yung kindness niya. Yung kindness niya sa'yo. Yung very kind na siya na sa'yo. Ganun na siya. Hindi na siya suplado. Amen? Sinasabi ko sa iyo. Malalaman mo yung kapitbahay mo
kung may nabago ba sa kanyang pagiging makadiyos, sa kanyang pagiging praise the Lord ng praise the Lord. Amen ng amen. I love you Lord siya ng I love you Lord. Kapag ka nakita mo yung bunga ng Espiritu sa kanya, makikita mo yung bunga. At kung walang nabago, at ganun pa rin siya, ha? Ang sama-sama pa rin ng ugali niya, walang talab, peke, di ba? Di ba? Peke siyang mananampalataya pag ganon. Peke. Ha? Pakitang tao lang yung araw-araw niyang pagsisimba. Di ba? Ay yung linggo-linggo niyang pagsisimba. Yung pag-amen-amen niya, peke, pakitang tao para lang ituring na siya ay banal. O di ba? May ganun eh. Binibidyo pa nga eh, di ba? Papasok sa simbahan, nakabidyo. Dumapa sa simbahan, umalik doon sa paanan ng altar, dumapa. Tapos nakabidyo. Ha? Meron pa nga ako nakita eh, nakaganon. Sa harapan ng simbahan, altar, nakabidyo. Tapos nakapost ngayon sa social media. Kapag kaganon, peke yun. Pakitang tao lang yun para sabihin na siya ay banal, siya ay makadiyos. So wag niyong gagawin yun. Hanggat maaari nga kung ikaw ay nagdadasal, kung ikaw ay nagsisimba, okay. Pag nagbihis ka na, pumasok ka na sa simbahan, okay na yun. Given na yun. Pero wag naman to the extent na picturean ka, din ipopost mo sa media, social media, bibidyohan ka, din ipopost mo. Ayun, wala na yun. Ha? Wala nang talab sa Diyos yun. Yung pagpasok mo sa simbahan na yun, wala nang bisa yun. Okay, given naman eh. Halimbawa, okay, sabihin natin, given naman na may simbahan, di ba? Siyempre, papasok ka nga sa simbahan, di ba? Given na yun. Huwag nga lang yung ipopost mo nga, yung purpose mo ay para sabihin lang na banal ka, pipicturean mo, then ipopost mo sa media na nagsimba ka. So pag gano'n ang ginawa mo, walang talab sa Diyos yon. Hindi tanggap ng Diyos yung paninikluhod mo sa harapan niya. Reject, hindi niya tatanggapin yon. Kasi nga, nagpapakitang tao ka lang. Pakitang tao lang yon para sabihin na banal ka. Amen? Lalo na ngayon. Mag-i-eleksyon na naman. Di ba? Ipapakita ng mga politiko na pumapasok sa simbahan. Sila ay matulungin. Di ba? Hahawakan pa yung bata. Di ba? Kakargahin yung bata. Tapos picturean. Ayan. Nga ibig sabihin na sila ay makatao. Na mapagmahal sa mga bata. Para iboto lang siya. Di ba? Mga ganong technique. Mga gasgas na yun. Yun, mga ganong peke. Tandaan nyo, tignan nyo mga kapatid, mga idol, yung mga politiko ngayon kung anong gagawin nila. Kapag nakita mo nga gano'n ang ginawa nila, kunwari kakargahin yung bata. Tapos, pupunta sa palengke, pupunta sa, ipapakita sa kainan na bullfight, yung boodle fight. Tapos magkakamay, kunwari, di ba? Pipicture ngayon, magkakamay. Para ipakita lang na siya ay galing sa mahirap, magkakamay din siya. Tapos bibidyuhan. Ayan, mga pakitang tao yung mga gano'n. No, huwag kayong maniwala na nagkakamay talaga siya. Di ba? Ang dami kong nakikitang ganyan. Nagpapakitang tao. Nagpapa-impress sa mga tao para iboto. Pero yan, yung mga sistema ng ganyan, alam na ng Diyos yan, yung reward na nila dito sa lupa, nakuha na nila. Kasi nagpa-picture na sila eh. Pinost na niya sa social media eh. Tanggap na nila yung reward niya. Yung reward na dapat na ibibigay ng Diyos ay hindi na, wala na. Cancelled na. Di ba? Ganun yun. Tandaan nyo yung mga politiko ngayon, mga idol, mga kapatid. No? Maraming magpapakitang gilas. Maraming magpapanggap na makadiyos. Pasok sa simbahan. Mag-aabuloy pa yan. Ang bibigay. Tapos pipicturean na yun.
Tapos sasabihin, bigay ako, nag-abuloy ako dyan. Yung simbahan na yan, kaya ginawa niyan, ako ang nagpagawa niyan. Yung mga ganon, wala na. Imbis na may reward ka sa langit, dahil pinagawa mo yung simbahan na yun, i-broadcast mo na, ako ang nagpagawa dyan, wala na. Dapat, kung ano man ang ginawa mo, wag mo nang, kung yung kabutihan dapat na binibigay mo, ginagawa mo, hindi mo na dapat ibinobroadcast. Sa iyo na lang yun na ikaw ang nagpagawa ng simbahan na yan, ikaw ang nag-donate, kaya nung ikaw nag-donate ng malaking pera sa simbahan na yan, kaya itinayo yan, wag mo nang i-broadcast para pagpalain ka ng Diyos yung ginawa mo. Pero kapag ka i-broadcast mo na, ipinost mo na sa social media, ako ang nagpagawa ng simbahan na ito, ganito yung perang ibinigay ko, yung ganon, wala na. So yung pagpapala dapat ng Diyos, na para sa'yo, cancel na, ika-cancel na ng Diyos yun, kasi nagyabang ka na. At ura mismo yung time na yun, naku, di ba, hindi pinuri ka na ng tao, yay, galing. Nakuha mo na yung reward mo. Di ba? Yung palakpak ng tao, bumilib na sa iyo ang mga tao, yun na yung reward mo. Yung palakpak ng mga tao, yung paghanga ng tao sa iyo, yun na yun, nakuha mo na yung reward mo. Pero yung reward dapat na manggagaling sa langit na mas higit pa sa palakpak ng tao, sa paghanga ng tao sa iyo, kasi ikaw ang nagpagawa ng simbahan na yan, yung nasa harapan ninyo, di ba? Cancel na kasi binroadcast mo na. Hindi mo na nahintay yung reward ng Diyos imbis na magkaka-reward ka sa Diyos, dahil ginagawa mo ng simbahan na yan, lihim, sana walang nakakaalam kundi siya lang, at yung simbahan at yung pinagbigyan mo, kasi hindi naman magsasabi yan imbis na may reward ka sa Diyos, hindi na, ika-cancel na niya. Yun na yun, kasi pinalakpakan ka na ng sinabi mo na, palakpak na ng mga tao sa'yo. Nagpalakpak na, bumilib na sila. Kasi sinabi mo na Pero kung yun ay naging lihim sana, at hinayaan mo lang ang Diyos, ang nakakaalam lang yan, magbibigay ng reward sa iyo ang Diyos na higit pa doon sa palakpak ng tao, yung paghanga ng tao, higit pa doon ang ibibigay niya sa iyo. Kung nanatiling ka lang humble, kung nanatili ka lang na kung nanatili ka lang na kung naging sekreto lang o naging humble ka lang sa pagbibigay mo ng donasyon sa simbahan na yon, naging humble ka lang, hindi mo iniyabang, hindi mo broadcast, yun. Kung hindi mo broadcast ng ganon, higit pa sana sa palakpak o papuri ng mga tao ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero hindi na. Yun na. Yung palakpak at papuri ng mga tao na yun na yung reward mo. Amen? Okay. Next. Kagandahang loob yun, Ang haba, Next. Ang bunga ng Espiritu ay, kabutihan. Kanina, di ba? Kagandahang loob. Ngayon naman, kabutihan. Meaning, dati, masama ang ginagawa mo, ngayon, naging mabuti ka na. Di ba makikita mo naman, di ba? Yung boss mo, masama. Dating masama. Laging sumisigaw. Palasigaw. Lasinggo. Yung kapitbahay mo, lasinggo. Yung boss mo, palaging nakasubaybay sa inyo, palasigaw. Ano ba? Siyempre, natural lang naman yung ganun, sumigaw, pero not to the extent na, di ba? Kasi nga, sinusuportahan niya, iniingatan niya yung kanyang company, o isa siyang boss doon. Pero, hindi naman, kapag ka always na ganun na, sigaw dito, sigaw doon, masama na yon, So, ganun din sa kapitbahay mong lasinggo. Diba?
sugarol, o, diba? Sa bungero, o, diba? Yan yung mga masasamang gawa, di ba? Mga masamang gawa ng mga tao, di ba? At noong biglang nasumpungan niya ngayon ang salita ng Diyos, ano? Nasumpungan na niya ngayon ang salita ng Diyos. Nasumpungan na niya ngayon ang kaharian ng Diyos sa buhay niya. Nagiging madasalin na siya, di ba? Naging praise the Lord na siya ng praise the Lord, di ba? Nagsisimba na siya. Makikita mo ngayon yung bunga, biglang nagbago. O, di ba? Yung boss mo, naging mabuti na siya. Hindi na siya naging palasa, nagbago na. Palangiti na siya sa mga empleyado. Dinidip na niya kayo. Nagbo-blow out na siya. Di ba? Naging mabuti na. Naging mabuti na ba? Yung sugarol, hindi na nagsusugal. Di ba? Yung lasing ko, hindi na. Ayaw na uminom ng alak. Halimbawa, ganon. May pagbabago. Ha? Nagiging mabuti. Kung dating masama, naging mabuti, yun yung naging bunga ng kanyang pagsisimba, yung kanyang pagpe-praise the Lord, yung kanyang pag-I love you Lord, di ba? Yun. Yung kanyang pag-atin sa mga gawain ng Diyos, yung mga alive, alive, alive forever, yung mga ganon, di ba? Ano yan, mga gawain ng Diyos, di ba? May bunga. At kung nakita mo naging mabuti siya, dating masama, naging mabuti, praise the Lord, di ba? Nagbago nga, kasi yun nga, kasi sinasabi kasi dito na ang bunga ng Espiritu ay, yun nga, isa sa mga bunga ng Espiritu nito ay kabutihan. Mabuti na yung kaharap, magiging mabuting tao na siya. Amen? O, shout out yan, ha? Shout out. Okay, steady ka lang dyan. Yung bagong dating, yung ngayon lang nakatunghay, dahil malayo na itong narating namin, ano, idol, kapatid. So, better na panoorin mo na lang yung playback, ano, yung playback nito, ano, kapatid. So, sulit naman po, ano, kasi malalaman mo dito kung sino ka. Kung halimbawa, di ba, palasimba ka, ano, halimbawa, ikaw, bagong dating, ano, bagong tunghay lang, alam mo, palasimba ka, di ba? Ikaw, palasimba ka, di ba? Kung ano yung bunga ng pagiging palasimba mo, di ba? Di ba, praise the Lord ka ng praise the Lord, okay, born again ka, di ba, kapatid? Malalaman mo yung bunga ng pagiging born again mo. Matutunghayan mo dito, ha? Itinatapik ko na, ha? Pinagnilay-nilayan na namin ng nauna mong ng mga subscribers ko, yung mga nauna nang nakatunghay dito, yung kanina pa. Amen? O, sige, panoorin mo na lang, kapatid, ano, yung playback. Hindi ka magsisisi. Pag pinanood nyo ang playback na to, at kayo ay sumampalataya, sumunod, tinanggap, nagsisi, sa inyong mga kasalanan, tsak yun, pagpapalain ka ng Diyos amang makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Amen? Okay. So, next na bunga ng Espiritu, kung ikaw ay makadiyos, ano, praise the Lord ka ng praise the Lord, simba ka ng simba. Ang bunga ng Espiritu ay kaamuan, maamo, or gentle ka lang, maamo, hindi ka magaslaw, di ba? Dati magaslaw, yung magaslaw ba, alam niyo yung magaslaw na kilos, ha? Parang kiti-kiti, di ba? Alam niyo yun, di ba? Parang kiti-kiti ba? Malikot, magaslaw. Hindi siya gentle ba? Hindi siya gentle, magaslaw. Parang kiti-kiti ba kung kumilos, ano? At
Kung nung biglang nasumpungan niya ang Diyos ngayon, ano, nag-praise the Lord siya na nag-praise the Lord siya, nagsimba na siya, nakasumpong na siya ng mga gawain ng Diyos, ano. At bigla ngayon nagbago siya, ano, naging maamo na siya, nagiging gentle na siya. Na, yun na yun. Diba? Kumbaga, may epekto sa kanya. Effective sa kanya. Yung naging epektibo sa kanya yung pagkakasumpong niya. Ha? Kalab agad yung pagkakasumpong niya sa salita ng Diyos, ano? Yung kanyang pag-atin-atin sa mga gawain na yan, yung pagsisimba niya na yan, ha? Sa simbahan, ha? Yung pag-praise the Lord ng praise the Lord na yan, ha? Biglang effective, ano? Dati magaslaw siya, ngayon biglang naging maamo, ano? Agasin that, ano? Gugulat ka ngayon, ano? Ganun pala kapag ka umaatin ka sa mga ganyan, ano? Kumbaga magiging kan ka eh, yung mga taong makakasubaybay sa'yo, magiging asin ka ngayon sa kanilang paningin, ha? Nagiging asin, meaning, kumbaga nagiging asin ka or naging ilaw ka na. Naging ilaw ka na, kumbaga nagiging kan ka na nila, naging asin ka na sa kanila, meaning dati matabang ka, di ba? Nung nilagyan ng asin, biglang sumarap, di ba? Yung nagkalasa, di ba? O dati madilim, okay. Bigla ngayon nagkailaw ka, ikaw ngayon na naging ilaw, ikaw ngayon naging tanglaw na nila. Nakita nila yung pagbabago nila sa'yo, naging ehemplo ka. Yun, naging ehemplo ka ngayon. Naging ehemplo ngayon, ikaw, ano, tapos nang dahil sa ganung pagbabago mo, gagayahin ka nila ngayon, ha? Gagayahin ka nila ngayon, o kayo yung mga naging bunga ng espiritu na to. Makikita ka ng tao ngayon nito, siyempre may sumusubaybay sa'yo, magiging ehemplo ka ngayon sa kanya, gagayahin ka ngayon, biglang nagbago rin sa'yo kasi nakita ka niya na ganun ka. Naging asin ka sa kanyang buhay. Ha? Nang dahil sa attitude mo na yan ay na-magnet mo siya para sumapi rin sa'yo. Naakay mo siya in other term. Diba? Naakay mo siya ngayon. Ha? Meaning, nang dahil sa ipinakita mong bunga ng espiritu na yun sa iyong buhay. Ha? Dati magaslaw ka, dating masama ka, biglang naging mabuti ka ngayon, biglang naging maamo ka ngayon, di ba? O nagiging asin ka nila, nagiging asin na ngayon, nagiging asin ka sa kanila, naging tanglaw ka sa kanila, ha? Napipicture na nila yan hanggang sa napicture na nila, nakita na nila sa iyo yung pagbabago sa buhay mo na hanggang sa maisip nila, gayahin na natin si sister, oh. Hanggang sa naakay mo na sila. Amen. Tuwang-tuwa ang Diyos sa'yo ngayon yan kasi naging sample ka sa kanila nang dahil sa bunga ng espiritu sa'yo ay nakaakay ka ng kaluluwa papunta sa kanila. Hindi mo pa hinihimok yan, ha? Hindi ka pa nagsasalita niyan na kapatid, halika, sama ka sa akin, magbabago ka doon. Hindi ka pa nagsasalita ng gano'n. Kasi makita lang nila yung attitude mo na may nabago sa buhay mo. Maski hindi ka nagsasalita, no? Na, alika, sama ka sa akin. Magbabago rin ang buhay mo. Tignan mo ako, nagbago ako. Maski hindi ka magsalita ng ganon. Ano? At kapag ka nakita ka na nila na, uy, may nabago sa kanya. Tara, sama tayo sa kanya. Yun, magbubulunter na sila ngayon. Nagkusa na sila ngayon na sumama sa'yo. Meaning, nang dahil sa ipinakita mong attitude, dahil sa ipinakita mong bunga ng espiritu na naging maamo ka na sa kanila, nakaakay ka, maski hindi mo sila inaalok. Ano ba? Ganun yung kapangyarihan ng espiritu ng Diyos. Ganun. Magiging ehemplo ka sa kanila nang dahil sa iyo, ginaya ka tuloy. Amen? Alam mo naman, Pilipino manggagaya, di ba? Ginaya ka ngayon, tara. Mag-praise the Lord na rin tayo para maging ganon din tayo. Di ba? Hindi mo pa sila inaakay, ha?
Hindi mo pa sinasabihan, pero nag-volunteer na, biglang lumapit sa'yo, "Oy, anong nangyari sa'yo? Isali mo naman kami diyan. Ha? Ang laki ng pagbabago mo, ah. Sali kami diyan." O, di ba? Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Ha? Hindi ka pa nagsalita niyan. Nakita lang nila yung outcome. Nakita lang nila yung bunga sa'yo. Naakay mo sila. Amen? Dahil amen? Ganun yun, kapatid. Diba? O, next. Ah, pagpipigil. Yan. Pagpipigil or self-control. Diba? Dati-rati, nung hindi ka pa mananampalataya, dati-rati, ano ka, pabugso-bugso, yung pabigla-bigla, wala kang kontrol, wala kang pigil. Biglang naisip mong magalit, sumisigaw ka na lang, nagagalit ka. Pag nakakita ka ng bagay na hindi mo nagustuhan, bigla kang sumisigaw. Hindi mo napipigilan yung sarili mo na, sigaw na lang dito, mura dito, mura doon. Hindi mo napipigilan yung sarili mo ba? Wala kang pagpipigil, wala kang self-control. Ha? Pero, nung yung kapitbahay mo, yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, ay bigla ngayon nag-praise the Lord, di ba? Bigla ngayon nasumpungan yung salita ng Diyos. Bigla ngayon naging palasimba. Ha? Biglang nawala sa kanya ngayon yung ganung attitude, yung hindi mapigilan yung sarili, ha? Naging nakokontrol na niya. Ha? Biglang nakita mo, nakokontrol na niya yung sarili niya, imbis na biglang naninigaw, hindi na, nagpipigil na siya. Nakikita mo, imbis na pinipigilan na niya. Ha? Marunong na siyang magpigil. Ibig sabihin, nagbunga. Ha? 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 Nagbunga. Nagbunga ng pagpipigil. Ha? Yun yung outcome ng Holy Spirit. Mayroong bunga. Kapag sumayo na kasi sa'yo ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ng Diyos, once na nakipag-isa ka na sa Diyos, gagabayan kanya ng Holy Spirit. Magkakaroon ka na nito, pagpipigil, self-control. Sarap, di ba? So, mga idol, mga kapatid, nakuha nyo ba ang mayroon ba kayong naintindihan, naunawaan sa pahayag sa mga pinagnilayan natin sa araw na ito? Meron ba, mga idol, mga panalig, mga kapanalig, mga kapatid? May natutunan ba kayo? Amen? Amen ba? Amen. Salamat naman po kung may natutunan kayo. Isa lang sa inyo, ilan kayong viewers ngayon, ang subscribers ko, isa lang ang natuto sa inyo, ha? Isa lang yung nakaunawa sa inyo. Okay lang, may isa lang sa inyo na nakaunawa, nakabatid, tumanggap, nakapagmuni-muni, nakapagnilay-nilay na siya pala yun. Ha? At biglang nagkaroon ngayon siya ng hangarin na baguhin, na magbago, nang dahil sa natunghayan niya ang pinagnilayan natin na salita ng Diyos na ito. Ha? Praise the Lord. Mapalad ka, kapatid, na tumanggap sa katotohanan na kailangan nating magpasakop. Kailangan natin baguhin ang ating sarili.
kailangan may pagbabago. Ano? Once na ikaw ay nakasumpong na sa salita ng Diyos, kailangan may pagbabago. Mayroong bunga. No? At kung ano yung bunga na yon, panoorin mo yung playback ng video ko na ito. Doon mo matutunghayan ang mabuting balita. Amen? So, hanggang dito na lang po. At hanggang sa muli po na ating pagkikita. Hanggang sa muling pagtatanghal. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po ay manalangin muna. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong salita na ipinahayag mo sa amin. At maging sa mga viewers and subscribers ko, sa mga baguhan lang sa channel ko nito, pagpalain mo sila, O Lord. Pagalangin mo po sila. Gabayan mo po sila. Ilayo mo nawa sila sa lahat ng uri ng karamdaman. At akayin mo po sila sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.